Marami po sa atin, kung hindi umuwi sa mga probinsya, ay nagbabakasyon o namamasyal tuwing Semana Santa, lalo na't long weekend at walang pasok po sa mga paaralan at sa ating trabaho. Kaya naman kapag ganito po ang sitwasyon, madalas rin na naiiwanang wala pong tao ang ating mga tahanan. Tama ka dyan, DQ, at upang bigyan tayo ng safety tips para iwas sa sunog ang mga bahay ngayong Holy Week at long weekend, makakasama natin ngayon si Fire Superintendent Annalie Carvajal Atienza, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, BFP. Magandang umaga po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga din po sa inyo dyan at sa lahat po ng nanonood at nakikinig na. Good morning po, ma'am. Si Diane at Patrick po ito. Ano po ang mga ginagawang hakbang po ngayon ng BFP upang mapanasiguro po natin na ligtas po ang ating mga kabahayan ngayon pong Holy Week, lalo na po baka po wala pong maiwan sa bahay para iwas po sa sunog po, ma'am? Yes, tama po. Ngayon po ay on red alert status na naman po tayo, no? Ang buong puwersa ng Bureau of Fire Protection for our Oplan Semana Santa. At ang atin pong palaging nire-remind at pinapaalala sa ating mga kababayan na magta-travel or aalis ng kanilang tahanan. Unang-una po, again, we go back fire prevention, safety, consciousness, awareness. So kapag tayo po ay magbabiyahe, i-check po natin ng mabuti ang ating mga sasakyan dahil along the way, baka po magkaroon tayo ng aksidente or hindi magandang mga event kung hindi natin susundin yung blow bagets na tinatawag. Pangalawa po, isipin din natin kapag tayo aalis nga ng bahay, hanggat maaari po, i-switch off na lamang ang ating main source of kuryente natin, yung main switch, i-power off na lang po natin yan. At kung hindi naman po may iwasan at kailangang iwanan, probably for the CCTV or sa ating mga refrigerator, ipagbigay alam po sa ating nearest na mga trusted na kapitbahay para at some point meron pa rin pong nakabantay or nakatutok dito na in case of kung ano man pong emergency, ma-inform po tayo agad-agad. At ang atin pong reminders always, i-save na po sa kanilang cellphones ang number na 911 para agad-agad po mabigyan lunas po or marespondihan ng ating tropa from the BFP. Ma'am, napakalaki po ng napakalaking tulong po ng inyong mga binigay na safety tips. Ang BFP po ba, ano yung ginawang paghahanda ngayon nga pong long weekend at Semana Santa at nakataas na po ba yung alerto ng ating Bureau of Fire Protection? Yes po, syempre po dahil ready na naman po tayo on red alert. Nagkaroon po tayo nitong mga information drive natin, information campaigns natin, especially po pwesto tayo sa mga roads na dadaanan ng majority ng ating community. Nandyan sa NLEX, SLEX, along EDSA, and mga major roads natin nationwide. Nandyan po naka-standby ang ating fire truck and ambulances para in case may road accidents, easily andyan po tayo agad, makaka-responde po tayo agad. And as well as sa social media, syempre maingay na rin po tayo dyan dahil all means po atin ang pinapasok para everyday is Fire Prevention Day na po. Alright. Ma'am Annalie, on your historical data, sa mga nagdaan na mga Holy Week, ng mga nakaraang taon, may mga nasusunugan po ba tayo mga kababayan? At ano po normally ang dahilan kung mayroon po, ma'am? Wala po tayong hawak sa ngayon as to that specific information, but normally kapag tayo ay nag-responde, ay may tao po doon sa area. So, yun po ang ating laging sinasama sa fire safety education. The more people, the more hazardous actually po. So, ang ating pa rin pong patuloy na pag-remind, be safe na lang po tayo, i-switch off na po yung ating mga iiwanang tahanan. At dahil majority naman din po ng ating insidente sa ngayong nakaraan na period, January 1 to March 1, ay more of the rubbish fires. Or itong mga damo or mga tuyong dahon na bigla na lang pong nagliliyab or yung based on investigation ay may mga nagsisiga, nagkakaingin na yung mga tipato or embers na tinatawag, yun po yung lumilipad doon sa mga residential areas natin.
Alam mo, DQ, ma'am, nitong pagpasok ng Marso ng ating Fire Prevention Month, sunod-sunod yung mga Oo napapabalitang nga eh. Mga sunog. sunog. Oo. Ma'am, meron ba kayong maibabahaging data patungkol dito? And ma'am, kasi kamakailan lang, idineclare na rin ng Pag-asa na panahon na ng tag-init. Kapag bubaga nito, ay ina-expect natin na mas marami yung mga fire incident. Well, syempre po, dahil sa init ng panahon, minsan po talaga nagkakaroon ng chemical combustion, lalo na po mga tambak na basura, yung mga tuyong dahon, and big contributing factor yung ating panahon na sobrang init at sinasabayan pa ng hangin. So sa atin pong data, ibigay ko na lang po, January 1 to March today, 25, nagkaroon na po tayo ng 5,033. Nationwide po itong datos natin. Kumpara nung nakaraan, 4,011. So nandun pa rin po tayo sa 25% na increase. At majority nga po nito ay residential areas. At ang top causes natin, lumalabas sa investigation, yun po yung nabanggit natin, open flame from rubbish fire. Sinusundan po ito ng smoking, yung mga irresponsible pagtatapon ng mga sigarilyo natin. Pangatlo po dito ay yung open flame from cooking. So ito naman po, dahil ito magsasalo-salo na naman tayo, mga pamilya natin. Sana po wag iwanan kapag tayo ay nagluluto. Yung pong mga saksakan po ng mga ibang appliances, would you suggest na kahit hindi ginagamit, tanggalin na lang yung mga saksakan para makaiwas sa sunog? Tsaka yung octopus, yung pagkakalagay ng mga wire-wire, uso rin yan sa mga bahay-bahay. What would you recommend po, ma'am? Tama po, ito po ay nasa pang-apat na cause of fire. So it's a must po talaga na once hindi na natin ginagamit yung appliances natin, i-unplug na po. Okay? Yan po ang pinaka-safe dahil kahit naka-plug yan, although naka-off yung equipment or appliance, meaning dumadaloy pa rin po yung kuryente na anytime magkaroon ng problema from one connection to the other, affected na rin yung ating linyang yon. So again, pinaka-safe po, i-unplug ang mga appliances, lalong-lalo na yung electric fan dahil sa init ng panahon, bigyan din po ng oras ng pahinga. Ang mga plancha natin dahil moving, yung plancha, yung plug natin, naaapektuhan din. Ito din, isa din sa cause natin, tinatawag nating loose connection. So again, when it comes to kuryente, mas lalo po tayong dapat mas conscious. Ma'am Annalie, maiba naman po tayo. Kakatapos lang ng 8th National Fire Olympics. Kamusta po yung naging selebrasyon nito? Masaya po ang naging event natin sa Baguio. Tayo pinagpapasalamat sa LGU, Mayor Magalong sir for the warm accommodation. Malaking tulong din po yung presence ng community kung saan doon natin ginanap. At nagtagumpay po ang ating mga participants, especially po yung Region 5, Barangay Sagrada ng Iriga City dahil sila po ang naging champion natin sa Community Fire Auxiliary Group or yung Barangay Fire Brigades natin. At nagkaroon din po ng competition among Industrial Fire Brigade at ang naging champion po natin ay ang Toronto Ventures Incorporated ng Caraga. So yan po, minarapat po talaga natin na i-involve itong mga Industrial Fire Brigades, Barangay Fire Brigades dahil gusto nating ipaalam na ang fire safety, fire prevention is everybody's concern. Higit sa lahat, mga barangay fire brigades natin bilang sila po ang ating first responders. At sa BFP category naman po ay nagwagi ang Calabarzon Region 4A team ng mga iba't ibang event doon po sa National Fire Olympics natin. Alright. Ma'am, balikan ko lang ulit yung tungkol sa pagresponde sa kung sakasakaling magkaroon ng sunog. In terms of availability of fire trucks, lahat po ba ng mga local government unit mayroon na pong fire truck para mapabilis po yung responde? Kasi minsan po kapag galing pang ibang bayan, medyo magtatagal po yung pagresponde dahil magta-travel pa po. Ano po ang statistics po natin tungkol po sa mga fire trucks po, ma'am? Yan po ang isa sa priority natin ngayon ng ating
procurement, dahil first year na po ng BFP Modernization Program, yung ating RA 11589, kung saan talaga pong pinupush ng ating Secretary of the DILG, Attorney Benhur Abalos, sa leadership po ng ating BFP Fire Director Louie Puracan na mapunuan yung 122 na municipality nationwide na wala pa nga pong fire truck at fire station. So ito pong mga bayan na ito ay isla, far-flung areas na sabihin na po natin hindi pa po nagkaroon ng insidente ng sunog or once in a blue moon, ika pa nga. But just the same, ito po ang priority natin sa ngayong taon. Ma-meet natin yung kakulangan na 122 municipalities nationwide. Ito po majority ay somewhere south, sa bandang Mindanao, and a few dito sa southern Luzon. So yan po ang ating datos, 122 pa pong bayan ang wala pa nga pong fire truck. At patuloy po yung coordination natin with the LGU para magkaroon po tayo ng location or area kung saan maaring itayo ang fire station at i-house yung parating po natin na fire truck. At kasi ma'am, di ba meron kayong tinatawag na 5 minutes response time? So first year pala ng ating BFP modernization. May mga dumating na po ba na mga bagong fire trucks or equipment? Ongoing pa rin po sa ngayon ang ating procurement ng mga fire trucks natin. At tama po, ating pong tina-target ang 5 to 7 minutes response time upon fire call. So sana po magkaroon din ng cooperation from our community when it comes to calling. Pinakauna po talaga itawag agad-agad bago po natin i-vlog or i-video. At kapag tayo ay nakarinig po ng wangwang ng mga fire trucks at ambulances, magbigay daan po sana tayo sa ating mga responding team. Okay. Ma'am Annalise, sa usapin naman ng mga gustong pumasok sa Bureau of Fire Protection, may kumakalat daw po ngayon na fake news tungkol sa requirements sa mga gustong pumasok sa BFP. Maaari niyo po bang linawin ito sa ating po mga kababayan ng patungkol po rito, ma'am? Yes po, nakakalungkot nga po na may mga kababayan talaga tayong mini-mislead yung ating mga kabataan na gustong maging members of the Bureau of Fire Protection or gustong magsilbi sa ating community. So sana po i-visit po nila yung mga legit ng mga social media accounts ng ating Bureau of Fire Protection. Region-wide po, nationwide po yan. Lahat ng regional offices natin, meron po tayong official Facebook pages, pati na rin po sa national headquarters natin. So ang atin po talagang pinaka-requirements dyan ay college graduate, merong civil service eligibility or RA 1080 na tinatawag, PD 907, yung mga registered or licensed na exams passers. At ganoon na rin po sa ating height na 5 flat for female, 5'2" for males. At syempre po, pinakauna po talaga na ating hinahanap sa mga aplikante natin ay yung may passion for public service. Dahil once you enter the Bureau of Fire Protection, definitely po ay full, all out ang ating pong pagserbisyo sa community. Wala na po yung mga special occasions natin sa ating pangsarili. So isa po yan na kailangan may passion tayo, may puso po tayo sa pagsilbi sa bayan. Colonel, last week po ngayon ng Fire Prevention Month. Mensahe nyo na lang po ulit para sa ating mga ka-RSP. Patuloy po tayo sa pag-iingay. Maraming salamat po sa ating mga local government units na walang sawa din po sinusuportahan ang mga programa ng ating Bureau of Fire Protection. Ganun na rin po sa ating mga stakeholders, ang ating mga partners when it comes to fire safety or information campaign kagaya po ng inyong programa. Sana po makilahok tayo sa mga activities natin. Nandyan na po ang BFP sa malls, may mga roadshow, exhibit. Nagkakaroon pa rin po tayo ng open house sa ating mga fire station. At ngayon pong culminating last week po ng ating Fire Prevention Month, patuloy pa rin po ang ating mga activities kaliwat kanan. At sana po itatak natin
fire prevention is not only for the month of March but Opo. every day dahil po sa pagdami nga po ng tao ay mas hazardous, but kung tayo ay may sapat na edukasyon, consciousness at awareness, ipakalat po natin to sa ating members of the family, mas lalo po tayo maging safe. In case of emergency po, 911 lamang po para sa agarang responde. Ayan, sabi nga sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, ano? At saka tama yung sinabi ni Ma'am, ano, shared responsibility ito. Itong prevention natin na magkaroon ng sunog sa ating mga tahanan. Ingat po tayo ngayon darating na Semana Santa. Ma'am, thank you very much po. Nakapanayan po natin si VFP Spokesperson FAR, Senior Superintendent Annalie Atienza. Salamat po. Magandang umaga. Thank you, ma'am.